May mga panahon na dumaraan ang bawat isa sa atin sa problema at pagsubok. At minsan nagtatanong tayo, paano ko haharapin ang problemang ito? Paano kung hindi ko kayanin? Anong mangyayari sa aking pamilya? Paano na ang future ko? Mapapansin po natin sa mga tanong na ito na hindi po kasama ang Diyos. Tila sinasarili nating lutasin ang ating problema. Nawa po, ano man ang problema natin, huwag nating kalimutan isama ang Diyos na laging handang tumulong sa atin. Ang pamagat po ng pag-uusapan natin ngayon ay The Lord is my helper. Doon po sa Book of Isaiah chapter 41 verse 13, it is written, "For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you." Hindi po ipinangako ng Diyos na hindi tayo makakaranas ng mga pagsubok at paghihirap. Ngunit ipinangako niya na hindi natin haharapin ang mga ito ng mag-isa. So point number 1, fear not. Sa Isaiah 41:13b, nakasulat po, do not fear. Kayang gawin ng takot na mas malaki ang problema kaysa sa Diyos. Ngunit sinasabi sa atin ng Diyos, huwag kang matakot. Hindi po ito nangangahulugan na walang mahirap na nangyayari. Ang ibig po nitong sabihin, gaano man kalaki ang paghihirap na pinagdaraanan natin, mas malaki pa rin ang Diyos natin. Ang isa pong bata na naglalakad sa dilim ay maaaring matakot, ngunit kapag hinawakan siya ng kanyang ama, nawawala ang takot niya kahit madilim. Ang kaibahan, malinaw po sa bata na hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang tatay niya. So ang tanong, ano ang takot na pumipigil sa aking pagsulong sa pananampalataya? Maaari pong ito ay takot sa kawalan ng katiyakan o yung tinatawag po na fear of the unknown. Maaring ito ay takot mabigo o takot na magkamali. Anumang takot ang humahadlang sa iyo, sa halip na paulit-ulit mong iniisip ang iyong takot, itaas mo ito sa Diyos sa panalangin at sabihin mong, kasama ko ang Diyos at hindi ako hahayaan ng takot na daigin ang aking pananampalataya. Ang takot po ay nakafocus sa problema. Samantalang ang pananampalataya naman ay nakafocus sa Diyos na mas malaki kaysa sa pinakamalaki nating problema. Point number 2, acknowledge God's presence. Isaiah 41:13a, nakasulat nga po, I am the Lord, your God. Ipinapaalala po sa atin ng Diyos kung sino siya. Ang sabi niya, I am the Lord, your God. Bago po magsalita ang Diyos tungkol sa ating problema, ipinapaalala muna niya sa atin kung sino siya at ang relasyon niya sa atin bilang kanyang mga anak. Ang sagot po sa takot ay nagsisimula sa pagkilala at pag-alaala kung sino ang Diyos. Siya ang ating Diyos, siya ang ating Panginoon, siya ang ating provider, siya ang ating protector, siya ang ating healer, siya ang ating helper. Nang harapin po ni David si Goliath, hindi siya nag-focus sa laki ni Goliath, nag-focus po siya sa laki ng Diyos. Hindi niya nalimutan ang kadakilaan at katapatan ng Diyos. Tandaan po natin to, tapat ang Diyos. Ang Diyos ay laging handang tumulong sa oras po ng ating pangangailangan. Makapangyarihan po ang Diyos. So kapag kilala po natin kung sino ang Diyos, kaya nating harapin ang anumang nasa harap natin, gaano man ito kahirap o kaimposible. Point number 3, invite God's help. Again, sa Isaiah 41:13, sa letter C naman po, yung third part, I will help you. Hindi po sinabi ng Diyos, ikaw lang bahala o lutusin mo yan mag-isa. Ang sinabi po niya, tutulungan kita. I will help you. Gusto po ng Diyos na magtiwala at umasa tayo sa Kanya. Minsan, ang pinakamalaking kahinaan natin ay ang pag-iisip na kailangan nating solusyonan ang lahat kahit mag-isa. Ang panalangin po ay ang ating paraan ng pagsasabi, Panginoon, hindi ko ito kayang mag-isa, kailangan po kita. Ang isa pong taong hirap magdala ng mabibigat na bag ay maaari pong tumanggi sa tulong dahil pride o sa hiya niya. Pero nang pumayag na siyang tulungan ng iba, naging mas gumaan na ang kanyang dala. Laging handang tumulong ang Diyos, ngunit kailangan nating magtiwala sa Kanya. Ano man po ang mga problema natin, pasanin natin, ito man ay takot, pangamba, pagkakamali o kasalanan, ilapit at ipagkatiwala po natin ang mga ito sa Diyos at humingi tayo ng karunungan, lakas at direksyon. Ang paghingi po ng tulong sa Diyos ay hindi tanda ng kahinaan. Ito po ay expression ng ating faith sa Kanya. Point number 4,
trust His guidance. Isaiah 41:13, nakasulat po, "For I am the Lord your God who takes hold of your right hand." Kapag hawak ng iyong ama ang iyong kamay, maaari kanyang gabayan. Hindi lamang tayo gustong tulungan ng ating Diyos Ama, gusto niya tayong gabayan at pangunahan. Minsan hinihiling natin sa Diyos na pagpalain ang ating mga plano, gayong ang tunay nating kailangan na ipaubaya ang ating mga plano sa kanyang patnubay. Gusto po ng bata na pumili ng daan, ngunit alam po ng magulang kung alin ang mas ligtas na daan. Nagtitiwala po ang anak sa kanyang magulang dahil nakikita ng mapagmahal na magulang ang hindi niya nakikita. Ganon din naman po, nakikita po ng Diyos ang buong larawan habang nakikita lamang natin ang isang maliit na bahagi. So, ang tanong ay ito, nananalangin ba ako para gabayan ng Diyos ang aking decisions? O humihingi lang ako ng blessing para sa sarili kong mga plano? Bago po gumawa ng mahalagang decision, mag-pray muna. Lord, hindi po akong kalooban mo. Hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Gabayan mo po ako sa tamang direction. Ang patnubay po ng Diyos ay maaaring magbago ng iyong direction, ngunit kailanman ay hindi nito mababago ang iyong destination sa kanya pong purpose. Point number 5, hold on to God's promise. Sa Book of Numbers chapter 23 verse 19 nakasulat po, God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Ang feelings po natin ay nagbabago. Ang situations po natin ay nagbabago. Ang tao ay nagbabago, ngunit ang Diyos ay hindi nagbabago. Nananatili po siyang tapat sa kanyang salita at mga pangako. Ang Isaiah chapter 41 verse 13 ay nagbibigay po ng isang bagay na dapat nating mahigpit na pinanghahawakan. Do not fear, I will help you. Ang barko pong nasa gitna ng bagyo ay hindi tinatangay o inilulubog ng malalakas na alon at hangin dahil nakaangkla po ito. Gayon din naman, hindi tayo basta ilulubog ng bagyo ng buhay kung tayo po'y nakaangkla sa mga salita at pangako po ng Diyos. Now, tanungin natin ang ating sarili, anong pangako ng Diyos ang kailangan kong panghawakan sa panahong ito ng aking buhay? Memoryahin po natin ang Isaiah chapter 41 verse 13 by heart at i-declare po natin ito kapag nakakaramdam po tayo ng takot. Kapag hinahampas ka ng mga pagsubok, hayaan mong ang mga pangako ng Diyos ang maging angkla mo. Again, ang Isaiah chapter 41 verse 13 po ay nagsisilbing personal encouragement ng Diyos sa mga pusong may takot, pangamba at panghihina. Tandaan po natin, fear not. Acknowledge God's presence. Invite God's help. Trust God's guidance and hold on to God's promise. Now, maaaring humaharap ka sa isang mahirap na yugto ng iyong buhay ngayon. Ngunit tandaan mo ito, hawak ng Diyos ang iyong kamay. Hindi mo kailangang malaman ang lahat. Hindi mo kailangang makontrol ang lahat. Hindi mo kailangang pasanin ang lahat. Kailangan mo lang magtiwala sa Diyos na nagsabing, I am the Lord your God, I will help you. So ano man po ang kinakaharap mo ngayon, ilagay mo ito sa kamay ng Diyos. Nawa po may natutunan tayo. To God be all the glory, and God bless us all. Amen.